Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay aking tatalakayin ang buhay ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal, mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan. Ang kanyang buhay ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino dahil sa kanyang talino, katapangan, pagmamahal sa bayan at malasakit sa kapwa. Si Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Realanda ay ipinanganak noong ika-11 ng Hunyo, taong 1861 sa Calamba, Laguna. Ang pangalan ng kanyang mga magulang ay sina Francisco Mercado at Teodora Alonso. Alam niyo ba na ang kanyang ina ang una nagturo sa kanya ng pagbasa at pagsusulat, habang ang kanyang kapatid na si Pasiano ang naging gabay at tagapagpayo niya? Nag-aral si Rizal sa Ateneo Municipal de Manila, kung saan siya nagtapos ng may karangalan. Pagkatapos nito ay nag-aral siya ng medisina sa University of Santo Tomas. Ngunit nakaranas siya ng diskriminasyon mula sa mga gurong Kastila. Dahil dito, nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa ibang bansa. Nagpunta siya sa Espanya at nag-aral sa Universidad Central de Madrid, kung saan natapos niya ang kursong medisina at pilosopiya. Ang kanyang paglalakbay sa Europa ang nagpalawak ng kanyang kaalaman tungkol sa kalayaan, demokrasya at nasyonalismo. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng buhay ni Rizal ay ang kanyang mga isinulat. Ang kanyang mga nobelang No Limit Tangere at El Filibusterismo ay naglantad sa mga pang-aabuso at katiwalian ng mga praile at opisyal ng pamahalaang Kastila. Dahil sa kanyang mga akda, nagising ang damdaming makabayan ng mga Pilipino at lumakas ang hangarin nilang magkaroon ng reforma at pagkakapantay-pantay. Naging bahagi rin siya ng kilusang propaganda, isang kilusan ng mapayapang humihingi ng reforma at karapatan para sa mga Pilipino. Ginamit ni Rizal ang kanyang panulat bilang sandata upang ipaglaban ang katotohanan at kalayaan. Noong 1872, bumalik si Rizal sa Pilipinas at itinatag ang La Liga Filipina na naglalayong pagkaisahan ang mga Pilipino at itaguyod ang mapayapang pagbabago. Ngunit itinuri siyang banta ng pamahalaang Kastila, kaya siya ay ipinatapon sa dapitan. Sa kabila ng kanyang pagkakatapon, ipinagpatuloy niya ang pagtulong sa mga tao bilang doktor, guro at leader ng komunidad. Nang magsimula ang himagsikang Pilipino, si Rizal ang inakusahan ng rebelyon, sedisyon at pakikipagsabwatan laban sa pamahalaan. Siya ay nilitis at hinatulan ng kamatayan. Noong ika-30 ng Disyembre, 1886, siya ay binaril sa Bagong Bayan na ngayon kilala bilang Luneta Park. Bago siya mamatay, isinulat niya ang kanyang huling tula na Mi Ultimo Adios bilang pagpapahayag ng kanyang pagmamahal at sakripisyo para sa bayan. Ang kanyang pagkamatay ay naging inspirasyon sa mga Pilipino upang ipagpatuloy ang laban para sa kalayaan at kasarinlan ng bansa. Sa kabuuan, ang buhay ni Jose Rizal ay hindi lamang tungkol sa kanyang mga tagumpay, kundi pati na rin sa kanyang mga sakripisyo para sa Pilipinas. Mula sa kanyang pagkabata, pag-aaral, paglalakbay, pagsusulat, at pagkakatapon hanggang sa kanyang kamatayan, inialay niya ang kanyang buhay para gisingin ang damdaming makabayan ng mga Pilipino. Pinatunayan ni Rizal na ang talino, tapang, at pagmamahal sa bayan ay kayang magdulot ng malaking pagbabago. Hanggang ngayon, siya ay nanatiling simbolo ng pagkamakabayan, karunungan at pag-asa para sa bawat Pilipino. At iyon lamang po, maraming salamat sa pakikinig at panonood.